Sa ngalan ng kurso ng ating Cine Sociedad, isang mainit na pagbati sa lahat ng dumalo sa ating virtual film showing. Ang Cine Sociedad ay hindi lamang isang asignatura, ito'y isang maikling espasyo kung saang sinasanay ang mga mag-aaral sa sining ng paggawa ng pelikula. Sa pagbuo ng kanilang short films, kanilang isinabuhay ang bawat yugto ng proseso mula sa pag-arte, pagsulat ng script, pag-e-edit, cinematografiya, direksyon at kabuuang film productions. Sa kabila ng mga hamon, naging matagumpay ang bawat proyekto dahil sa dedikasyon, disiplina at higit sa lahat ang pagtutulungan ng bawat isa. Isa itong patunay ng husay at galing ng kabataang Pilipino sa sining ng pelikula. Kaya't halina tungayan natin ang mga naging bahagi ng Cinemalaya pista ng Pinilakang Taping 2026. Isang pagdiriwang ng kanilang malikhaing pag-iisip, makabuluhang naratibo at sining ng pagsasalaysay gamit ang lente ng kamera. Ako, si Antonio, at mayroon akong tinatagong sikreto. Ako ay nagmula sa kontemporaryong panahon at sinilang lamang akong muli sa panahon ng Kastila na kabilang sa pamilya ng mga pari. Sa umaga, ginagawa ko ng matino at mahusay ang aking mga tuntunan. Ngunit sa gabi, ako ay isang vigilante na nagbibigay hustisya sa nangangailangan. O mga taong sinapian ng diablo, mapupuksa ko rin kayong lahat. Lahat kayo ay mapupunta sa impyerno. Sulitin niyo na ang natitirang oras ninyo sa lupa. Alam kong masama ang ginagawa ko. Ngunit hahanapin ko at pupusayin ko ang mga demonyo para sa magandang kinabukasan. Ako nga pala si Siren Kilit at ako ang Skater King ng Bataan. Ba't nga ba nila ako tinawag Skater King? Dahil malupit ako mag-skate. Papakita ko kayo. Ako naman talaga yung kinakaliwan at pinanggigigilan ng mga tao sa bayan dahil isa ako Skater King. Sabi nila wala akong mararating dahil ito lang ang aking ginagawa at ito ang masasabi ko. Pero ito ang aking passion, ang pag-skate. Kahit ano sabihin nila, hindi ako titigil sa pag-skate at sa pagiging Skater King. Kuya! Kalma, ako lang to. Mahirap man aminin, pero ganoon na talaga ako kagaling. Pag nakita niyo ako mag-tricks, sadyang di kayo mabibitin. Grabe guys. Being a student today is so stressful, like di ako kidding, no? People think student life is madali. Pasok ka lang daw, aral konti, tapos chill na, bro. Scam yun. Kasi imagine this, huh? May quiz ka sa umaga, may report sa hapon, tapos may group project pa. Tapos yung group mates mo, like parang ghost and multos. Pag gagawa na ng project, biglang vanish sila like salt. Pero pag presentation na, sila pa yung may pinakamalaking mukha sa PowerPoint. Tapos siyempre yung boses, yung bound issue pa. Minsan sasabihin ko sa sarili ko, Ken,
Magtitipid ka today ha? Be responsible. 5 minutes later, milk tea, fries, chicken, extra rice, bro. Self-control, left the group chat. Pero kahit ganun, kahit stressful, kahit ubos na baon ko minsan, may isang bagay akong na-realize. Dains pala talaga, madali maging student. Pero okay lang. Kasi kahit pagod, kahit broke na, at least may friends kang kasabay mo magreklamo sa life. So yeah, life is mahirap but also, grades are temporary, memories are habang buhay. Let's go! Ito na ang iyong tita na walang asawa. Tita, kayo yung pera. Magkano bang gusto mo? Yan. Pwede na yan? Ako ay bahagi ng Gen Z. Minsan napapansin ko sa sarili ko na kaya kong gawin simple ang isang problema para matapos ko ito. Pero hindi ko agad nasisimulan o natutuloy. Parang mas madali pang humiga at mag-scroll sa phone kaysa kumilos. Kaya sabi ko sa sarili ko na gagawin ko mamaya, pero nauwi lang din naman ito sa pagdaan ng oras. Halos lahat ng ginagawa ko konektado sa teknolohiya, mula sa pag-aaral hanggang sa pakipag-usap sa ibang tao. Doon na rin umiikot ang lipangan ko. Hindi naman sa may mali, pero parang nasanay lang ako sa gantong routine. Ganito lang ako araw-araw, sinusubukan maging productive kahit minsan tinatamad. Ang mahirap sa buhay, yung hindi mo pa nararanasang mahirapan. Mga simpleng usapan, tawang hindi inaasahan, mga sandaling hindi planado, pero doon lumalabas yung totoo. At minsan, hindi mo na tinatanong, kasi sapat na nandyan pa ngayon. Hindi naman lahat kailangan maintindihan agad. Lumilinaw lang ang kwento kapag patapos na. Kahit makalat, kahit magulo, pinipili mo pa rin ang magagandang parte ng nasirang buo. At dahil doon, alam ko, nagaganda ang mundo sa paglubog ng araw. Sana! Ano ba, Mang Chris? Ano ba ako katulong to, oh? Ano, di mo marinig? Tsaka naman ko sasabihin sa'yo na huwag mong isasarado yung pinto mo. Kailangan ko rin ako sa privacy. Ano? Privacy? Ano privacy sa bahay na to? Kaya ngayon ba natutunan mo sa sa eskwelahan nyo, ha? Dry! Hoy! Dry! Kung sabi mo nga itong anak mo, napakatamad eh. Minsan na nga lumabas ang bahay, lagi pa nagreklamo. Buhay nga naman. Mapalang yung mga sa bahay na to. Nay, teka nga lang. Ata, ano ka na naman? Practice po kami sa lento.
Umuwi ka ng maaga. Madaming gagawin dito sa bahay. Okay. At huwag ko na naman kung maririnig na nasa bahay ka na naman na kaibigan mo. Okay. Sige, gawin mo na yung gagawin mo. Bilisan mo! Hello, ganda umaga sa'yo, Iho. Ano sadya natin? 30 po. Sige, Nico. Paano gusto mo pag-usapan din? Parang hindi ko kasi alam kung saan ko sisimula eh. Sige. Simulan natin sa una. Anong nangyari kayo ng umaga? Hindi ko kasi masyado mapaliwanag na maayos kasi ayoko naman kasi mag-seem na ungrateful sa parents ko. Pero kasi bilang bunso, parang nakakalimutan nila ako. Parang hindi nila ako, parang wala ako dun sa bahay. Palagi nila ako na-underestimate sa lahat ng bagay. Palagi nila akong minimiss out. Palagi nila akong binabaliwala. Yung nakikita mo naman yung ginawa nila sa mukha ko. Hindi nga ito paminsan-minsan eh. Halos araw-araw na. Wala naman akong ginagawa. Hindi ko naman kasi masisi yung mga magulang ko. Kasi hindi ko alam. Wala naman kasi ako nakakausap eh. Wala akong mapagsasabihan. Wala. Tito ko, wala. Mama ko, wala. Papa ko, iniwan kami. Mga kaibigan nga, wala rin. Paggamit hindi ko po, naisip mo ba na baka nasa isip ko ng lahat ng yan? Bakit naman na yun ang magpapakita ng pagmamahal sa'yo? Dahil hindi naman imposible, bilang isang magulang, magkulang sa kanilang anak. Baka naman busy sila sa iyong mga kapatid. Hindi ba't sinabi mo isang problema rin sila sa iyong magulang? Teka, sinasabi mo ba na ako yung problema? Hindi naman sa ganun ko. Pasensya ka na, medyo matanda na rin ako. Ngunit, pag ikaw ay magulang na at natanda na tulad ko, baka maintindihan mo rin ang iyong magulang. Unang beses lang din nilang nabuhay. At unang beses lang din nila itong paging magulang. Uy, Hailey! Kala ko, yan na naman ako eh. Namiss niya ako, ano? Palagi ka na nga late eh. Tapos munti ka na namin iwan. At ano to? Araw-araw na lang? Fashion week? Siyempre, kailangan presentable. Paano pag nakilala ko na yung future? Tara na, kasi... Ano? So, saan tayo kakain? Basta summer na may good food at good service. Yan tayo eh. Eggs tayo sa budget. Grabe ka naman. Libre ko na nga yung dessert eh. Uy, mukhang maganda na part-time natin ngayon ah. Ganun pa rin naman, pero ewan ko na lang. Pero, saan nga tayo kakain? Trust me, may alam ako. Pag yan, hindi na ako kasama next time. Dress ka talaga yung dito, no? Pero, sarap. Ay, wait lang. Ah, sige. Ingat ka. Support. Ito yung ano,
Ano? Yung, ang hirap mong kusapin. Hindi ko napansin. Huh? Yun na lang. Ang weird mo. Sakto lang. Ano gusto mo? Yung empanada. Sige. Tsaka juice. Saan tayo, Ili? Sabi niya papunta na siya kanina. Alam chat sa'yo? Wala nga eh. Ah, Thank you. Sa Ili pa yun? Tingnan mo kasi nung kasama. Okay ka rin pala. dahil lang nilibre kita. Baliw. Dahil pumayag ka. Usually kasi yung mga tulad mo, Tulad ko. yung suplado, yung parang ayaw sa tao. Hindi ako galit sa tao. Sure ka? Hindi lang ako madaldal. Okay. Sige, ako na bahala. Saan? Sa pagiging madadal. Di ba siya yung nambugbog ng kaibigan? Oo nga eh. Randomly, yung biglang nabaliw. Pare, Araya. Pwede naman kalabitan na lang ako, Brennan. Pwede bang pakutang ko pera? Hindi kasi ako binigyan ng nanay ko. Eh, utang kasi ako kay Hunter eh. Inubuhin na naman ako. Basta babalik mo to ah. Oh. Talagang ginawa mo nga. Wala ka na ron. Toko mo yun. Wala ka sa akin yung dog yun eh. Correct yung gaming yun. Diba? Bakit magkasama kayo nun? Anong meron sa inyo naman? Wala lang. Magkaibigan lang. Magkaibigan? Kailan ka pa nagkaroon ng interest ng kaibigan ng baliw? Sabi mo, Layuan mo ang taong yun, hindi mo alam ang pwede niyang gawin sa'yo. baliw. Grabe naman, kahit gossip lang. Tsaka, kung totoo, may reason naman siguro, di ba? Ili, kilala mo ba siya para ipagtanggol mo? No, pero hindi siya kilala para usgahan. Hindi lahat ng bagay may excuse. Hindi ko sinabing excuse, sabi ko dahilan. Saan ka punta? Bilis mo naman umalis. Gagawin lang. Para may iwas. Alam mo, ang daming kwento tungkol sa'yo. But hindi ako naniniwala. Bakit? Kasi ang dali lang magsalita. Maraming sumasayo na tao basta may napag-uusapan. Ibig sabihin mali sila. Hindi rin ibig sabihin na tama sila. Mas pipiliin kong maniwala sa nakikita ko. Ano nakikita mo? Isang tahimik na tao na hindi marunong makipag-usap, pero marunong makinig. Tsaka, hindi ka yung mukhang mananakit basta-basta. Bakal lang yun. Eh di pakita mo. Hindi ako mabait. Wala naman akong sinasabi. Hindi naman kita nilalagyan ng level. Pero, bibigyan kita ng chance. Bakit? Kasi hindi ka binibigyan. Di ba? Simple lang. Ano? Friends. Hindi ako magaling. Okay lang. Lagi sa'yo next week. Babala. See? Hindi ka naman mahirap pakisamahan. Siguro, sanay lang ako na wala kinakausap. Eh di sanay ka na sa mali. Siguro. You know, buti na lang hindi ako naniwala sa kanila. Hindi pa rin dapat. Bakit? Nakaibigan mo ako. Hindi ako naman. Hindi. May malalaman naman in the future. Eh di malalaman ko. Magalit ka. Depende. Ating tago ko. Chris. Wala. Okay.
Decided na ako. Ano? Hindi ako naniniwala sa kanal ko sa'yo. Sa'yo. Balik ka nga dito. Hello? Ano yan? Ha? Si Kuya? Nasaksak? Ano sinasabi mo? Ma! Pa! Si Kuya daw, nasaksak! Ganda ng araw ngayon, ano? Parang ang perfect para mag-beach yan. Okay ka lang ba? Parang di ka, parang wala kang umiyong araw, ah. Pumuna tayo, pag-usapan natin. Ano lang nangyari? Bakit tayo dito? Yung Kuya ko pulis. Ano nangyari sa kuya mo? Saksak. Ha? Paano nangyari yun? Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag nawala si Kuya. Saan ka na, Hailey? May kilala ba kayo kung sino pwedeng gumawa nun sa kuya mo? Yun nga eh. May isang CCTV wala. Hindi ko na alam. Hindi ko kaya makita si Kuya na sa ICU. Tapos, wala kang magawa. Kundi, magtiwala sa mga doktor. Tapos, sila mama at papa. Halos hindi na tabigil kakaiyak. Pagod na pagod. Tapos, lag ko pa sila nakita nag-aaway. Hindi ko talaga patawad yung gumawa nito sa kuya ko. Kahit anong gawin niya. Kahit lumuhod at maganda yak sa harapan namin. Hindi ko talaga siya mapapatawad. Kahit pagkukulong, hindi na sapat eh. Dapat habang buhay siya makulong at magdusa. Sana, Hailey. Nagawa tayo ng paraan para malaman natin kung sino yung gumawa nun sa kuya mo. Salamat, Chris. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Kung saan ako iiyak. Ano kung wala? Dito ka palagi. Kaya huwag kang magalala. Siguro halika na, pumuwi na tayo. Kailangan ka na ng mama-papa mo sa bahay. Sigurado kailangan. Ingat ka. Ayun nga pala. Meron pala ni Lawrence yung fast drive. Ano? Ang ginagawa mo sa laptop ko. Wala. Ha? Tatanong kitang maayos sa'yo magsalita. Lumayas ka dito ako yung mabubog na naman. Sinawal nga pala. Asa na naman yung sugaran na yun. Ilang araw ko na din nakikita baka umuwi na naman may panibagong utang. Hindi ko alam. Napakaingay mo. Wala ka nang kwenta, napakaingay mo pa. Ano ba problema mo? Ha? Kahit anong gawin ko mali sa inyo? Pinagsasabi mo, baliw ka na ba? Hoy, ano nangyari dito? Hindi ako baliw. Kayo yung baliw. Simula nung bata pa ako, wala na akong ginawa tama sa paningin nyo. Bastos kang bata! Eh di maging bastos kung bastos. Sumusobra ka na, Chris. Sino ka ba para sigawan ako? Ano ko sigawan kita? Simula nung bata pa ako, kayo yung sumisigaw, kayo nananakit sa akin. Wala ba akong karapatan? Alam mo ba yung pakiramdam? Yung pakiramdam na parang wala kang kwenta sa sarili mong pamilya. Yung sarili mong nanay. Sinasaktan ka. Rama mo, lahat naman tayo may problema. Hindi mo alam, di ba? Hindi mo alam.
Kasi ikaw yung paborito eh. Ikaw yung may silbi. Ikaw yung kumikita. Eh ako, ano tingin niyo sa akin? Basura? Ang galing na rin yan, ah. Sariling pamilya ko ba talaga yung sumisira sa akin? Miguel ka na nga. Kang lumapit sa akin? Lumayas na kayo sa kwarto ko. May tama na. Yes na tayo dito. Ay anak, andito ka na pala. Ito nga pala yung full report. Parang pamilya. Alam ko makita sa akin si Chris na dating picture eh. Ah, yung kapatid niya. Pero bakit siya? Sa lugar na to. Saktong oras ng pagkasaksak ng pagkasaksak. Hailey, okay ka lang? Hindi to coincidence. Masama yung pakiramdam ko dito. Kilala mo ba? Hindi. Kapatid siya ng kaibigan ko. Kinento niya sa akin kung paano siya Uy, Chris. Gagabi na. Nandito ako pa sa labas. Nakita ko yung CCTV footage, Noel. Anong footage? Gabi lumabas ka. Chris naman. Grabe ikaw talaga eh. Palagi ka lang nag-overreact. Di ako nag-overreact. Nakita ko yung ginawa mo. Chris, bata ka pa. Wala ka pang alam sa mga ganitong bagay. Oo, ginawa ko yun. Dahil kailangan ko. Chris, wala na ako. Hindi totoo nga. Na ikaw yung gumawa dun. Totoo yung nakita ko. Alam mo yung taong sinaktan mo? Kapatid yun ng taong hindi ako tinalikuran. Dahil sa ginawa mo. Pati siya nawawala sa akin. Alam mo, Chris, umuwi na lang tayo. Bakit? may tanong ako. Hailey. Yes, sagutin mo na lang. Nasaan yung kapatid mo kahapon at nitong nakaraan? Bakit mo bilhin na tanong? Sumagot ka. Hindi ko alam. Hindi mo alam or ayaw mo sabihin? May tinatago ka ba? Mas maganda kung hindi mo alam. Ano pinag-usapan niyo? Wala. Kausapin mo na ako, please. Hindi ko na kayang hulaan yung mga nangyari. Natatakot ako, Hailey. Na kapag pinag-usapan natin to, mawawala ka rin sa buhay ko. Mangako ka, please. Na kapag pinag-usapan natin to, walang magbabago sa atin. Ganun pa rin tayo. Si Noel, may kinalaman siya sa aksidente ng kuya. Wala na siyang pera. Nauna-una siya sa utang. Wala na siyang matakbuhan. Tapos nagkataon na may tao. Nakita niyo may dalang madaming pera. Tapos hindi siya nag-iisip. Hindi. Ginawa niya healing. Si Noel yung gumawa nun sa kapatid mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit kailangan itago mo pa? Chris, please, tulungan mo naman ako intindihan at tampihan ka. Kasi gusto ko eh. Gusto ko. Pero ngayon, hindi ko magawa. Kaya please. Hindi ko sinabi kasi alam ko na yung mangyayari. Natatakot ako, Hailey. Na baka pati ikaw mawala sa akin. Hindi mo ba naisip na masasaktan ako kasi hindi mo sinabi sa akin? Kuya ko yun, Chris. Nag-agaw buhay ang kapatid ko at hindi mo sinabi sa akin. Naisip ko. Alam ko mali ako pero sa buong buhay ko, first time kong may taong ayaw ko mawala sa akin. So, totoo nga. Sorry, Hailey, wait lang. Tumahimik ka muna. Gusto kong ganito muna tayo. Kung gusto mong matapos to, mas maganda na nasa sa'yo to. Ito yung totoo. Alam ko kung anong klaseng tao yung kapatid mo. Pero alam mo rin,
Pero bakit tumahimik ka pa rin? Kasi ikaw lang. Ikaw lang yung ayaw ko mawala sa akin. Sobrang selfish mo, Chris. Sobrang selfish mo. Yung pagtatago mo, hindi para sa akin yan eh. Para sa sarili mo. Chris? Anong ginagawa mo dito? Hailey. Sinubukan talaga kitang intindihin, Chris. Pero hindi mo ko binigyan ng choice. Ginusto talaga kitang kapihan. Hindi mo kailangan, Hailey. Hindi naman kita pinipilit. Hindi, Chris. Hindi mo na kailangan ipilit. Kasi kusan na ako napapagod. Ang bigat na, Chris. Hindi ko na kaya. Okay lang sa'yo? Hindi. Pero tatanggapin ko. Ayoko sana ganito tayo eh. Ayaw na kitang iwan. Dahil mahal na kita, Chris. Pero kailangan. Hailey, hindi ko alam kung mababasa mo pa to. Ako ang aabot pa sa'yo. Pero gusto ko lang sabihin. Salamat. Sa lahat. Sa pakikinig mo kahit ang hirap kong kausapin. Sa pagpili mong maniwala kahit wala namang dahilan. Tsaka sa pananatili kahit ang daming rason para umalis. Hindi ko yung nakasanayan na may taong hindi agad napapagod sa akin. Pasensya ka na. Sa lahat ng gulo. Sa lahat ng nadamay sa akin. Sa kuya mo. Hindi man ako yung gumawa. Pero alam ko. Nalaman ko. Tapos wala akong ginawa. Siguro doon pa lang. Kasalanan ko na. Alam mo, sinubukan ko naman. Akala ko, kaya ko pang ayusin. Akala ko, pag naging okay ako, magiging okay rin lahat. Pero hindi pala ganun. Parang kahit anong gawin ko, may nasisira pa rin. Kahit anong piliin ko, may nadadamay pa rin. At ayoko nang may masira pa dahil sa akin. Kung maliligtas din ang lahat kapag wala ako, mas pipiliin ko lang ako yung masaktan. Hindi ka mali na lumayo. Mas okay na yun. Safe ka doon. At least, kahit saglit, naramdaman ko rin kung paano maging okay. Kung iba lang siguro, kung hindi ganito yung naging buhay ko, baka mas naging maayos ako. Baka hindi ganito natapos. Baka mas naging okay tayo. Kung maalala mo man ako, Hailey, sana hindi sasakit. Dahil sa mga simpleng bagay lang. Sa bawat tawa. Sa mga araw na tahimik lang. Hailey, mahal kita. Hanggang sa susunod na paglubog ng araw.
Di ba? Illegal ang shabu. Mahuhuli ka pag nakita ka nila. Ha? Illegal lang yun kapag nahuli ka. Yun lang yung boy. Papahuli ako sa pulis? Lol, may hina. Kulang lang sila sa diskarte. To be honest, pre, hindi ko na alam kung kailan ako nagshabu. Pero pusing ka na. Sarap-sarap magpaka-high, boy. Parang nasa heaven ka. Parang ka nga nasa disco o magic. Mundo ko nga ngayon, paikot-ikot eh. Alam ba, pati paningin ko rin sa tao, gumaganda. Kapag kasi hindi ako high, kung makatingin sila, parang akala mo sino magaling? Sino ba kayo? Sanggala! Woo! Alam mo ba yan? Si Aling Berta, yung sa kabilang kanto. Yun, masayo. Ang ganda-ganda niya pag high ako. Woo! Sanggala! Ano? Titingin-tingin mo dyan. Huwag mo akong subukan, ha? Baka di kita matansya. To be honest, papaisip din ako paminsan-minsan. Ano kasi? Iniwan akong pamilya ko. Pusang gala, mga hindi ka day ones yun. Pero, naintindihan ko naman sila. Ano kasi? Ilang beses na rin ako na-rehab. Kaya ikaw, huwag kang gagaya sa akin kung ayaw mong mawalan ng minamahal sa buhay. Mga kababayan, ako ay si John Rafael C. Esquera. Ako ay isang kandidato para maging isang senador. At nais ko po na rin ang ating bayan bilang isang senador. Narito ako ngayon upang ipakita sa inyo ang bansang galing sa aking paningin. Ang bansa natin ay mahirap, ang bansa natin ay mababa. Ang bansa natin ay may mga pagkukulang na hindi maaaring huwag pansinin. Masaya ba talaga kayo? Ako hindi. Ang pinakamahal kong bayan ay nagdurugo. Kaysa pang aksyonan ang mga walang asal, mga hayop na sa balat ng tao, tinuruan sila na huwag na lang magpalata. Hinahayaan natin ang kabataan natin. Ang mga lumalaki sa kanila na mabuti at marunong ay nangangarap na umalis. Iniwan natin ang mga pag-asa ng bayan nang walang pag-asa. Mga kababayan, mahal na mahal ko ang Pilipinas. Ngunit hindi ito ang Pilipinas na gusto kong makita. Kailangan natin ng pagbabago. Kailangan ko ng mabuti at mahusay na tao. Kailangan nyo ng makialam. Nasa inyo talaga ang kapangyarihan. Kung maaari sana, payagan nyo na ako ang magdala ng pagbabago. Payagan nyo ako at ipapakita ko sa inyo ang aking bisyon para sa Pilipinas. Nais ko na ibalik ang mga biyayang binigay sa akin ng bayan na ito. Gusto kong magkaroon ng pagkakaiba sa bansa na ito at gusto kong maging parte sa pagkakaiba na ito. Kaya tulungan niyo ako para umunlad ang bansa natin. Di lang para sa atin, para na rin sa mga sumusunod na henerasyon pa. Ako si Basilio. Simple lang ang buhay namin at hindi kami mayaman. Namumuhay kami ng patas at nagsisikap ako sa pag-aaral. Para sa akin, ang edukasyon at kaalaman ang susi para makaahon ang pamilya ko sa kahirapan at para gumanda ang buhay namin. Pero habang tumatagal, mas naiintindihan ko ang kawalan ng hustisya sa mundo. Nakita ko na ang sistema ay mas pabor sa mayayaman para lalo silang yumaman, habang ang mahihirap ay lalo pang naghihirap. Naririnig niyo ba yun? Ang tunog ng kampana. Ang kapatid ko, bata pa siya noon, takot sa dilim at sa kahit anong malakas na tunog. Takot din siya mapagalitan o mapalo ng matatanda. Alam niyo yan, kayong mga praile, kayo ang kumuha sa buhay ng kapatid ko. Sinira niyo ang buhay namin at ang pamilya namin. Ngayon, naiintindihan ko na, kahit gusto kong maging doktor at tumulong sa mga tao, kailangan ko rin ipaglaban ang aming kalayaan. Kailangan kong lumaban para sa tama, laban sa mga Kastila at sa mga praileng mapang-abuso. Tandaan niyo to, ipaglalaban ko ang Pilipinas at ipaghihiganti ko ang kapatid ko at ang lahat na nawala sa amin.
Nandito na ako, huwag mo ako sisihin. Late ka na naman ng 10 minutes. Kala mo hinabol ko pa ng aso. Pero nandito na ako. At least, diyan na cancel ang meet up natin. Hoy, dito na pala kayo. Ay, boss. Aga mo ah. Kontikan ka lang gabi na. Mahalaga, nandito ako. Bagay, valid. Nasaan si Ellie? Uy, sorry na ha. Uy, sorry ha. Yung tricycle kasi. Basta yun. Okay na yun. Ang mahalaga, nandito ka na. Di kayo galit? Ba't pa kami magagalit? At least kompleto na tayo ngayon. After makancel ng 4 na beses. 4? Oo. Dalawa nga doon dahil kasi. Yung isa, hindi ko kasalanan. Yung isa kay mama. Nagawa mo pa masisinanay mo, di ka lang nagising maaga. Tagal na natin din nakakapunta dito, anak. Hoy! Di ba, Len? Dito na tayo. Awak po. Awak po. Oh! Ganito rin sila dati. Dito tayo dati naglalaro eh, pre. Ikaw lang lagi natatalo. Uy, MVP ako ng grade 5. Sus, sabi mo na sa sarili mo yan, Dens. Sige na lang, opinion mo yan eh. Pre, kaya pa kaya ako niyan? Magsubukan, boy. Ayoko na nga. Hindi kaya lakas ko niyan. Dito tayo lagi nagtatayo kapag ayaw pa natin umuwi eh. Oo nga eh. Minsan gusto ko na lang bumalik yan sa loob. Ito yung dati nating school ah. Bakit nakabukas yung date? Pasok kaya tayo. Tara! Gusto mo baga mga pre? Like, Pwede na kayo, please. Pero yun na. Uy, doon natin oh. Shit, creepy pala dito pag gabi. Ilan ang ganito dati? Kasi dati buhay ka. Usul. Dito ako lagi nakaupo mo dati. Uy, nalala niyo ba yung nilalaro natin dati? Yung ano, tawag doon, ritual daw. Makikita mo rin yung camera mo. Ano yun? Huwag na nga. Hindi naman totoo yun. Panakot ng bata. Ano yung cameras? Papatayin yung ilaw tapos titingin sa bintana. Dapat wala magsasalita. Ten, huwag na. Sige po. Isa lang, tapos alis na. Ano, ready na kayo? Oh, ano pa nga ba? Simulan na natin para makauwi na tayo. Ganito, titingin tayo dyan, sabay-sabay ah.
Den, tama na. Denver! Ano yun? Hindi ako yun. Baka hangin lang yun. Guys? Denver? Elizabeth? Boss! Panaginip lang pala. Linis! Gising na! Malilig ka na naman! Oo, ate! Ano nangyari sa'yo? Para ka nakakita ng multo. Bumaba ka na, kumakain sa mama at papa. Magandang hapon po. Bagong balita mga kapuso, muling Oh, isinara ng sino na pala si Denise? ang Strait of Hormuz. Ang 24 oras mula ng buksan nila. Uy, ate, mukha kang zombie ah. Salamat ah. Dinahilan ng Iranian authorities ang patuloy anilang blockade o pagharang ng Amerika sa mga pantalan ng Iran. Tinawag ng Pay ka na ba? Revolutionary Guard Oo ba, kaya lang siguro. acts of piracy at maritime theft. Naku, Venice, tigilan mo na nga yung pagpupuyat mo. Nagmumukha ka ng may sakit. Ang Strait of Hormuz hanggat hindi itigil ng Amerika ang pagharang sa mga barko ng Iran. Bago po ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz, naging positibo ang pansamantalang pagbubukas ito sa mga pantalan ng Iran. Tinawag ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang pagharang. Natagpuan kaninang umaga ang 3 patay na kabataan sa loob ng isang silid-aralan. Ayon sa investigasyon, tinatayang kagabi pa raw sila ni Matay. At may indikasyon na tila pinatay nila ang kanilang sarili. Natagpuan kaninang umaga ang 3 patay na kabataan sa loob ng isang silid-aralan. Ang insidente ay naganap sa loob ng Bataan Peninsula State University Main Campus. Sa pagtatapos ng ating programa, naway mas lalong tumibay ang ating pagpapahalaga sa sining ng pelikula bilang makapangyarihang medium ng pagpapahayag, pagtuturo at pagbabago. Mula sa mga kwentong personal hanggang sa mga isyong panlipunan, ang pelikula ay nagsisilbing salamin ng ating lipunan at diwa ng ating pagka-Pilipino. Hangad ng kursong Sinesosyedad at ng ating asignaturang Filipino na mapanday hindi lamang ang husay sa teknikal na aspeto ng paggawa ng pelikula, kundi pati na rin ang puso at damdaming Pilipino sa bawat kwento. Maraming salamat at muli isang masining na pagbati sa ating lahat. Mabuhay ang pelikulang Pilipino. Ito ang Sinimalaya Pistan ng Pinalakang Tabing 2026.